Magandang umaga po, mga kapatid mula po dito sa Providence Reformed Baptist Church. Dala-dala ko po muli ang pagbati mula po sa aming iglesia, Santo Tomas Reformed Baptist Church. Siguro po kilala niyo ang aming pastor, Pastor Willie, aming tagapanguna doon po sa aming iglesia. Dala-dala po namin ng aking pamilya at ng ilan po sa kasama namin sa Santo Tomas ang pagbati po mula sa aming iglesia. Batid ko po na sa iglesyang ito ay busog na busog kayo sa pag-aaral tungkol sa mga doktrina, mga katotohanan na tinuturo sa inyo ng inyong mga tagapangaral, particularly ni Brother Jezreel. Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa kanyang napaka-mapagbiyayang pagtuturo sa kanyang iglesia, lalo na po sa atin ng mga Reformed Baptist. Pero ngayon po sa ating Sunday School, akin pong ipinasya at minabuti na ang pag-aaralan po natin ay hindi doctrine kundi method. Ito po ay method o yung paraan ng pag-aaral ng banal na kasulatan. At ako po ay umaasa na ang bawat isa po sa atin ay bilang mga mananampalataya ay mayroong uhaw at gutom sa pag-aaral ng banal na kasulatan. Meron tayong talagang puso, sabi nga ng ating Panginoong Jesucristo, sino mang aking tupa ay nakikinig sa akin. Ibig sabihin, merong special na party o bahagi sa puso ng isang mananampalataya ang pakikinig, pag-aaral at paglago sa mga katotohanan ng salita ng ating Panginoong Hesus. Kaya naman po, sana makatulong sa atin, sa ating pag-aaral, natitignan ngayong umagang ito, makatulong ito sa ating pag-aaral ng banal na kasulatan, sa ating mga personal devotion o personal worship, o maging sa ating mga family worship, o maging sa pakikinig natin linggo-linggo ng mga pangangaral mula sa pulpitong ito. So bilang review lamang po mga kapatid, nung huling pong nandirito kami ay atin pong tinalakay yung tungkol sa panahon o paglalakbay o para bang naglalakbay sa pag-interpret ng banal na kasulatan. Itatawag po natin sa book na pinagkuhanan ko po nito na Interpretive Journey. Meron po pala itong mga hakbang at nakita natin na ang pagkuha ng tema o ng main point ng mga talata ay dapat malaman natin, hakbang number 1, maunawaan natin ang teksto sa kanilang panahon. Nang salita ng Diyos ay merong original na writer at merong mga original na receiver. Na meron talagang taong naglayon na magsulat at meron siyang mga taong nilayon niya na sulatan. Okay? So kailangan natin yang maunawaan. Mahalagang itanong natin ano ang ibig sabihin ng teksto o nung binabasa natin para sa original na mga tagapakinig. Hindi para sa atin muna. Doon muna sa mga sinulatan. Anong sinasabi at ano ang nais ibahagi o ipaalam ng sumulat sa kanyang mga sinulatan. Ikalawa, taas po nating malaman yon, kailangan natin sukatin ang lawak ng ilog na dapat nating tawirin. Dito po sa hakbang na ito, kailangan nating itanong ano ang mga pinagkakaiba o pagkakaiba sa pagitan ng mga tagapakinig nung panahon na yon at natin ngayon. Ano yung pinagkaiba natin? Ilang taon yung pagitan? Ano yung kultura natin ngayon at ano yung kultura nila noon? Nasaan silang tipan? Nasa lumang tipan ba sila? O nasa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo? Mahalaga yan ay consider natin kapag tayo ay nagbabasa at nag-aaral ng salita ng Diyos. And then pagkatapos nun, ikatlo, ito na po yung pag-alam natin ng mga prinsipyo. Yung pag sinabi po nating prinsipyo, ito po yung mga katotohanan hindi nagbabago. Ibig sabihin, applicable itong prinsipyong ito sa panahon nila at applicable din yung prinsipyong ito sa panahon natin at hanggang sa matapos ang kasaysayan ng sangkatauhan. O mga theological na prinsipyo na itinuturo ng teksto na ito. Tinatawag po natin ito sa atin pong group sa Reformed Baptist na timeless truths. Ika-4, sangguniin ang mapa ng Biblia. O titignan natin yung ito ba ay sinasang-ayunan, yung bang nakuha nating prinsipyo ni apply natin sa buhay natin ngayon ay sinasang-ayunan ng salita ng Diyos. Hindi ba ito kumukontra sa ating Biblia?
Umaangkop ba ang theological na prinsipyong nakuha natin mula doon sa ating binasa, saan man po ito, lumang tipan man ito o bagong tipan, sa kabuuan ng Biblia? And then lastly, kailangan po nating unawain ang teksto kung paano natin ito i-apply sa ating panahon. Dito na po magkakaroon ng aplikasyon ito sa ating buhay. Mahalagang itanong natin na paano dapat natin sa buhay o paano dapat sa buhay ng mga Kristiyano ang theological na prinsipyong ito. Sa mga naunang mga hakbang, ang authorial intent o yung nais sabihin ng sumulat ay hindi nagbabago, isa lang. Hindi maaring marami. Pero pagdating po sa application, dito na po nagkakaroon ng maraming mga sanga. Depende na po ito paano i-apply kung ang nakikinig ay tatay o nanay o anak o di mananampalataya o mananampalataya. Nagkakaroon po ng iba't ibang mga aplikasyon. Pero lagi natatandaan, ang authorial intent, yung nais nung sumulat na ipaunawa sa kanyang sinulatan ay hindi nagbabago. Isa lang, hindi maraming interpretasyon. At yung pong timeless truth na makukuha natin doon, yung prinsipyong applicable sa kanila at applicable din sa atin at sa lahat ng panahon, ay hindi rin po nagbabago. And then yung application na lang, yun po yung pwede nating ma-apply. Depende sa kung anong katatayuan natin. Tayo ba estudyante, nagtatrabaho, magulang, mananampalataya, pastor, o mangangaral ng salita ng Diyos. So, in summary, yung pong, again, review lamang po ito, yung interpretive journey, tinatalakay natin po doon ang kabuuang kahulugan ng talata na ating binasa. Meron po yung point, meron pong nais sabihin ang nagsulat kung bakit niya isinulat ang mga talatang ito sa kanyang mga sinalata. Paalala lamang po, para makuha ang kahulugan ng mga talata sa ating Biblia, kailangan po ang pinagsamang pagsusuri ng maliliit na bahagi. Nandiyan po yung mga salita, talagang individual words, mga parirala, phrases, at mga pangungusap, sentences. At pagsasamahin natin yung malalaking bahagi. Nandiyan na po yung mga chapters. Nandiyan na po yung mga kwento na sa ating Biblia. Kailangang maunawaan natin ang maliliit na bahagi ng teksto o mga salita, parirala, pangungusap upang maunawaan ang mas malaking bahagi o mga talata o yung mismong account na ng sumulat ng Biblia. Halimbawa po, ang Book of Genesis, yan po ay naglalaman ng maraming mga kwento. Tinatawag nga po ito ng mga lang theologian na parang catechism na ibinigay ni Moises sa bayan ng Israel para ituro sa kanila ang mga katotohanan tungkol sa Diyos, tungkol sa pagkalikha sa kanila, tungkol sa kasalanan, kamatayan, and then tungkol sa bayang pinili ng Diyos. So, mapansin niyo po, isang libro, pero maraming mga kwento na may iba't ibang mga layunin. Okay? So, dun muna po tayo sa pinakamaliit na structure ng atin pong Biblia. At yan po yung mga pangungusap o mga sentences. Hindi ko po ina-expect na masasaulo natin itong mga pointers na inilagay ko dito sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Pero ang layunin ko po sa ating pong lecture na ito ay ma-expose kayo. Ma-expose po tayo mga kapatid. Upang nasa ganon, makita natin, okay, mahalaga pala yon. Kailangan pala yung pansinin kapag nagbabasa tayo ng salita ng Diyos. So, kung ma-encounter nyo itong mga pointers na inilagay ko dito, magpo-pause kayo at sasabihin nyo, teka lang, napag-aralan namin ito. May mga bagay dito na kailangang pansinin kung anong ibig sabihin o kung bakit ito yung literary style at form na ginamit nung sumulat. So, magpo-pause tayo at sabihin natin, kailangan ko itong bigyan ng pansin. Una, mga kapatid, pag-uulit ng mga salita. Mga salita o mga repeated words. Hanapin ang mga salita o pariralang paulit-ulit ginamit. Example po natin sa 1 John chapter 2 verse number 15 to 17. Again, ang layunin po natin ay magkaroon tayo ng idea kung ano yung nais sabihin. Ano yung pinupunto ng sumulat. Para hindi po tayo magkaroon ng kanya-kanya natin o iba't ibang interpretasyon at iba't ibang aplikasyon. Para makuha talaga natin, bakit ba to sinulat ni John? Bakit ba to sinulat ni Isaiah? Anong pinupunto niya dito? So pag nakuha natin yon, magkakaroon tayo ngayon ng prinsipyo
na ma-apply natin sa ating buhay. So isa sa mga yan, mga kapatid, ay ang paulit-ulit ng mga salita. For example nga po, 1 John 2:15-17. Sabi po sa verse number 15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat na nangasa sanglibutan, ang masamang pita ng laman, at ang masamang pita ng mga mata, at ang mga kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. At ang sanglibutan ay lumilipas, at ang masamang pita niyaon datapwat. Ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. So, dahil na-expose na tayo, nakita natin na mahalaga pala yung mga inuulit-ulit na mga salita. Kapag nabasa natin yung mga talatang ganito, magpapos tayo, sabihin natin, parang madali na nating malaman ngayon kung anong pinupunto dito ni Juan. Saan niya tayo pinapaiwas at saan niya tayo dinadala. So, pinapaiwas niya tayo sa pag-ibig na makasanlibutan. At dinadala niya tayo sa pag-ibig na maka-Diyos. Nakita niyo po, nakita natin na napapadali o natututo tayong makita na may mga cues pala o may mga clue na binibigay ang writer para maituro niya sa kanyang mga tagapakinig o mga sinulatan kung ano yung nais niyang ipunto. Next, mga kapatid, pagtatambal o pagtutunggali. Sa English, tinatawag po natin itong contrast. So, hanapin natin o hinahanap ang mga ideya, tao o bagay na itinatambal o itinutulad. Ang dahilan ay upang ipakita ang pagkakaiba o makita natin o dapat mapansin natin ang pagkakaiba. Sa 1 John pa rin po, chapter number 1, verse number 5-7. Doon niyo po sabi mula sa verse number 5. At ito ang pasabing aming narinig sa Kanya at sa inyo'y aming ibinabalita na ang Diyos ay ilaw at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Verse number 6, kung sinasabi nating tayo'y may pakikisama sa Kanya at nagsisilakad tayo sa kadiliman, ay nangagbubulaan tayo. Nagsisinungaling tayo at hindi tayo nagsisigawa ng katotohanan. Ngunit, kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. So, tingnan natin mga kapatid, no? So, nakikita natin na merong pagtatambal o merong pagtutunggali. Pinapakita sa atin dito na merong liwanag at merong kadiliman. At sinasabi sa atin na ang Diyos ay nasa liwanag. At kung tayo ay tunay na nasa liwanag, hindi dapat tayo nabubuhay sa dilim o sa kasinungalingan o sa kasalanan. So, nakita ninyo may mga may itinutulad ang Diyos sa ilaw, tapos may itinutulad ng mga taong malayo sa Diyos at sila daw po ay nasa kadiliman. Ikatlo, pagtutulad o comparison. Ito, hanapin ng mga ideya, tao o bagay na inihahambing naman. Yung kanina, pinapakita yung pinagkaiba. Dito naman po ay pinapakita yung pagkakatulad nila. Isaiah 40 verse number 31, sabi po dito, ngunit silang nangahihintay sa Panginoon ay mga bagong lakas. Sila'y pailang lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y magsisitakbo at hindi mga papagod. Sila'y magsisilakad at hindi manganghihina. So hindi pinapakita dito sa atin at ang mga nagmamahal sa Diyos ay magiging mga agila pagdating ng araw. O agila ang mga nagmamahal sa Diyos. Kung pinapakita dito yung kalakasan, yung sigla, at yung lakas na meron ng isang agila na ma-encourage ang isang mananampalataya na nagmamahal at naghihintay sa Diyos. Ikaapat, mga listahan. Napakarami po nito sa epistles. Pag sinabi na po nating epistles, ito yung mga sulat ng mga apostol sa mga iglesia o sa mga tao. Minsan, napakarami pong mga listahan ng binabanggit sa ating mga teksto. Minsan, pagka higit sa dalawang bagay, may tuturing na po natin yung listahan. Example po diyan ng Galatians chapter number 5, verse number 22-23. Sabi po sa verse number 22, datapwat ang bunga ng Espiritu,
Yan, magbibigay na siya ng listahan si Apostol Pablo. Pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapainuhod, kagandaang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. So listahan, ginagamit po yan. No? At ngayon tanong po, para saan itong mga listahan? Dapat ba isa-isahin natin itong mga salitang ito, i-word study natin isa-isa? Mas makatutulong po kung i-word study natin isa-isa. Pero kalimitan mga kapatid, kapag may nakita kayong listahan, nagbibigay ito ng scope ng punto na naisabihin ng sumulat. Kung maalala nyo po yung qualification sa mga elder, nagbibigay siya doon ng mga listahan, pero nakikita natin doon sa aklat ni Timothy na ipinapakita kung ano yung mga aspeto ng buhay o lugar sa buhay ng isang magiging bagong pastor ang dapat bigyan ng pansin. Yung kanyang karakter, yung kanyang kakayanang magturo, at saka yung kanyang pamilya. So ang mga listahan, mga kapatid, nagpapakita yan ng mga bagay. Tinuturo tayo nito sa mga bagay na dapat nating pansinin. Sa Galatians chapter number 5, nagpapakita ito ng attitude. No? Attitude at saka yung ating actions. Na bunga yan ng Espiritu ng Diyos sa atin. Then verse panglima, tapos ang listahan, panglima sa ating listahan ay ang sanhi at bunga. Sa sanhi at bunga, mga kapatid, maaring may higit sa isang bunga mula sa isang sanhi. Hindi po laging isang sanhi, isang bunga. Maaring mas maraming bunga. Pero mahalaga, kapag kami nakikita tayong mga sanhi at bunga sa banal na kasulatan, yun nga po, tumitigil tayo at ninilay-nilayan natin, contemplate natin ang mga bagay nito. Again, ito po ay mga cues na nilagay ng writer para tayo ay ituro sa isang mahalagang punto o dalhin yung sinulatan sa isang mahalagang punto na nais niyang ipakita. Sanhi at bunga ay isa sa mga bagay na kanilang ginagamit. Sa John 3:16, sabi po doon, pamilyar tayo malimit dito, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan. Ito isa po ang bunga na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinuman sa papong bunga. So, dalawang bunga, ano po? Una, may pagsinta ang Diyos, yun yung sanhi. Tapos ang unang bunga, yung pagsinta ng Diyos na ito ay nagdala na makita natin na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Then ikalawang bunga, upang ang sinumang sumasampalataya ay huwag mapahamak. And then ikatlong bunga, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So nakita natin dito, tatlong bunga pinapakita ni Juan sa kanyang sinulatan. Napakahalaga po niyan. No? Kung mag-devotion kayo sa John 3:16, makikita ninyo dyan na ibinigay ng Diyos ang kanyang sarili bilang pagpapakita niya ng kanyang pag-ibig. Pag napag-aralan po natin yung divine simplicity, makikita natin doon na ang Diyos ay pag-ibig. Kaya nung ipinaranas niya ang pag-ibig sa tao, ang ibinigay niya ay hindi mundo. Ang ibinigay niya para ipakita ang kanyang pag-ibig ay hindi mga bulaklak. Ang ibinigay niya ay ang kanyang sarili. Dahil po sabi sa 1 John, ang Diyos ay pag-ibig. Ngayon, ang pag-ibig pala ng Diyos ay nagdala sa atin para makilala natin si Jesus, number 1. And number 2, para tayo ay hindi mapahamak o tayo makapiling niya sa langit. And then number 3, para hindi tayo mapahamak o hindi tayo mabuhay sa kasalanan na magdadala sa atin sa walang hanggang kapahamakan. Ika-6, mga kapatid, mga tayutay o figures of speech. Ito yung mga hindi literal, mga simbolismo na nababasa natin sa Biblia. So kagaya ng mga nauna sa ating listahan, pag may nakita kayong mga simbolismo, kailangan yung tumigil at sabihin merong mahalagang tinuturo dito o merong pinupunto dito ang sumulat. So, ginagamit ito upang hanapin o mahanap natin ang mga pahayag na gumagamit ng larawan o talinghaga kung saan ginagamit ang mga salita hindi sa literal na kahulugan. Example natin, Matthew 23 verse number 27. Sabi po ng Panginoong Yesus dito, sa aba ninyo, mga eskriba at mga fariseyo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat tulad kayo sa mga libingang pinuputi, o mga puntod na
puti ang kulay, na may anyong maganda sa labas, tatapat sa loob, ay puno ng mga buto ng mga patay na tao at ng lahat na karumal-dumal. No? So meron po mga figures of speech. 7. Mga pang-ugnay o conjunctions. Dito naman po, kailangan natin pansinin ang mga salitang nagdurugtong ng mga bahagi ng pangungusap. So doon po sa unang 6, nakita natin may mga sentences, ano po. Tapos minsan meron pong mga conjunctions o malimit may mga conjunctions na nagdudugtong. Ang conjunctions naman po ay nagbibigay ng relationship mula dun sa mga una nating nabasa. So kung may conjunction sa simulan ng verse 2, kailangan nating tignan kung yung verse number 1 kasi syempre meron niyang relationship. May pinaglalaban ba na argumento, may pinagtutulad ba na argumento, makikita po natin yan sa pamagitan ng pagsusuri natin ng mga conjunctions. Mga kapatid, naiintindihan ko po na ito yung medyo technical. Ano po, lalo na po kung kagaya ko po ang ilan sa inyo na pumapasok lang ng elementary, no, ayaw ng grammar, ayaw ng parts ng mga sentences o math, gusto lang pumasok para magsipa sa hapon. Magiging technical po ito para sa atin. Pero again, hindi ko po ina-expect na masasaulo natin itong mga to. Gusto ko lang po kayong expose upang nang sa ganon, pag nagbabasa tayo, teka lang, ito, parang may ugnayan yung dalawang verses. May inuulit-ulit dito, so mag-pause tayo. Huwag niyo pong iwala yung kopya ninyo para sa ganon, pag nagbasa kayo ng Biblia, teka, ano nga ito, tawag dito. Okay? So, mapapalalahanan po tayo. So, conjunction. Sabi po sa Romans 12 verse number 1, kaya nga mga kapatid, ipinamamanig ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. And then sa verse, makita niyo po yan, yung mga ginamit po dyan na conjunctions, yung salitang at, saka, pati, ay po mga example, pero, ngunit, subalit, o datapwat, and then, or, sa English, sa Tagalog pa ay o kaya, and then because, dahil sapagkat, o dahil sa, so, kaya, kung kaya't, yung so at saka therefore, pares po yan, and then nor, o yung hindi, and then although, bagamat at bagamat. Yung salita pong kaya nga, sa verse number 1, yan po ay conjunction. Nagpapakita sa atin na merong pinaguhugutan si Pablo sa kanyang pagbibigay ng imperatives mula sa chapter number 12. Pagbigay niya ng utos. So meron siyang inaangklahan. Meron siyang pundasyon na nailatag sa mga naunang mga chapters para sundin ng mga mananampalataya ang mga susunod niyang mga ipinag-uutos. And then lastly, mga kapatid, may dalawa pa po, pandiwa. Marami pong mga scholars, so mga nagtuturo ng hermeneutics, so nung nga po pagbibigay ng kahulugan ng salita ng Diyos, ang naniniwala na ang pinakamahalaga na bahagi ng pangungusap sa salita ng Diyos ay verbs. Lahat ay importante, ano po? Hindi natin sinasabi na hindi importante yung iba, pero sa pag-aaral o pagbibigay ng kahulugan, mahalagang pansinin natin yung mga salitang kilos. Dahil sa mga actions, sa mga salitang kilos, sa mga verbs, doon natin nakikita kung ano ang ginagawa ng Diyos. Ano ang ginagawa ng Diyos sa kwentong ito? At kung anong ginagawa ng tao sa kwentong ito. So, ang action words po kasi, yan po yung nagpapakita ng mga action, ng mga kilos. Lagi po natin tatandaan, ang salita po ng Diyos ay salita o Biblia na nagpapakita sa atin kung sino ang ating Diyos. Naalala niyo po, o pag lagi pinapaalala sa atin, tayo ay naligtas hindi sa ating mga actions o sa ating mga works, kundi sa person and work ng Panginoong Hesukristo. So, isa po sa mga mahalaga at ganyan din po ang paniniwala na dapat natin pinapansin ay yung mga salitang kilos o mga verbs sa atin pong mga pangungusap. So, tingnan po kung ang mga pandiwa ay nasa nakaraan, gaya po ng salitang lumakad, ibig sabihin past tense, kasalukuyan, lumalakad, o hinaharap. Yan, may mga ganyan po yung ating verb, aktibo. Pag sabi po natin active verbs, yan po ay sila yung gumagawa mismo, yung subject, na kung saan
nakadikit yung action word, siya ba yung gumagawa nun? O ito ba ay passive? Pasibo ba siya? Sa kanya ba ginagawa? Siya ba yung pinapakain? O siya ba yung nagpapakain? Opo. O sa Greek po, meron tayong tatawag na middle verb. Ibig sabihin, siya yung gumagawa nito sa kanyang sarili. Pinapakain niya ang kanyang sarili. And then, pansinin din po natin kung ito ay mga imperatives, kagaya na, o yung mga pautos, at marami pang mga bagay. Kaya po sa Ephesians chapter number 5, verse number 1 to 4. Kaya nga, magsitulad sa Diyos. Yan po ay utos. Mga utos, mahalaga po yan na ating masusunod. Dahil yan po ay utos mula sa banal na kasulatan. Magsitulad sa Diyos na gaya ng mga anak na minamahal. Magsilakad kayo sa pag-ibig, gaya rin naman ng pag-ibig ni Kristo sa inyo. Yung pag-ibig po ni Kristo diyan ay salitang kilos din. Napakita sa atin na meron tayong pagtutularan ng ating pag-ibig. Nag-iinibig tayo ng ating Panginoong Yesus. Yun siya. Umiibig sa atin na tayo dapat ay umibig. Nakagaya ng kanyang pag-ibig. Ibinigay, salitang kilos po yan. Ibinigay ang kanyang sarili dahil sa atin. Nahain at handog sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Ngunit ang pakikiapid, ang lahat ng karumihan o kasakiman, ay huwag man lamang masambit. Yan po ay utos. Sa inyo, gaya ng nararapat sa mga banal, o ang karumihan man, o mga mangmang na pananalita, o mga pagbibiro, na di na nga rarapat. Salitang kilos din po yan, di na nga rarapat. Kundi kayo'y, then salitang kilos po ulit, o utos, magpasalamat. Okay? Mahalaga po ang mga salitang kilos. Nakita natin dito ano yung mga utos na dapat nating sundin at ipamuhay bilang mga mananampalataya. Ano yung mga ginawa ng Diyos na dapat nating maging encouragement at sampalatayanan. Ano yung mga sinasabing ginawa ng Diyos pero hindi niya ginawa. Ano yung mga panlilinlang ng Diablo. Ano yung mga masamang pag-uugali ng tao na likas sa atin na dapat nating patayin o dapat nating labanan. So, nasa salitang kilos po ang mga bagay. Ayan. And then lastly, mga kapatid, mga pronouns o mga panghalip. Sabi tayo panghalip, pang-replace, pinapalitan yung noun na pangalan, halimbawa pangalan, JV, Benji, nagiging pronouns yan sa ating pong mga sentences. Hindi po nagbabago yung character, hindi po nagbabago yung subject, nagkakaroon lang siya ng mga panghalip. Dito, tukuyin kung saan o kanino tumutukoy ang bawat panghalip. So, sa verse number 3 ng Ephesians chapter number 1, purihin nawa ang Diyos at Ama. Yung salita pong Ama dyan, panghalip po yan. No? Pinapakita ang Diyos na siya ay Ama. So, ang Ama ng Panginoong Jesucristo, alam natin, ay hindi si Jose. Ang Ama na tinutukoy dyan ay ang Diyos. Ano po? Tapos sunod, na siyang. Panghalip din po yung siyang. Sino po yung siyang tinutukoy dyan? Ang Diyos. Na siyang, yung siyang dyan, ay ang Diyos. Pinagpala tayo ng Diyos. Yung pong salitang atin, pronoun din po yan, o panghalip yan. Yung atin, sino yung atin na tinutukoy dyan? Hindi dyan nakaspecific kung ano yung pangalan, o sino yung mga yan. So, sino si atin? Sino yung atin dyan? Mga mananampalataya ba yan? Mga hindi ba yan mananampalataya? So, sa atin pong teksto, yan po yung mga Ephesians. Ano po, mga mananampalataya sa Epeso, then mga mananampalataya na iniligtas ng Diyos. Sa atin, ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan kay Kristo. So again, mga kapatid, napakahalaga po na ito'y ating mga napansinin. Naglagay po ako dyan ng ilan ng mga panghalip, gaya ng ako, ikaw, ka, siya, kami, tayo, kayo, sila, akin, iyo, kanya, amin, atin, inyo, at kanila. So, yung mga panghalip na yan, mahalaga po yan ating pansinin o ating suriin sino ang panghalip na tinutukoy diyan. Kasi, again, yung mga actions at yung mga blessings o mga pagpapala o mga application, mga principles na mababasa natin sa ating mga talata, kung hindi natin maunawaan yung mga panghalip na nandiyan, maaaring magkaroon tayo ng mga misapplication. Hindi natin magulo o maaaring magulo yung ating understanding ng salita ng Diyos.